Kahit na hindi po maganda ang plano mo sa sarili mo, merong magandang plano ang Panginoon sa iyo. In fact, I've known a lot of people, wala silang plano sa sarili nila, pero maraming salamat, ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. So when God commanded us to bear fruit, fruitfulness is not a suggestion. Fruitfulness is a command. Hindi nagsasuggest ang Diyos maging mabunga kayo. Sinasabi ng Panginoon, kailangang maging mabunga kayo. Kung maalala nyo, ang ating Panginoong Hesus, minsan naglalakad siya at naka-encounter siya na isang fig tree. Remember that? Na yung fig tree ay walang fig. Ibig sabihin, wala siyang fruit. At kinurse ng ating Panginoong Hesus, na parang sa una, parang pag inisip natin, kawawa naman yung fig tree, nananahimik, nasumpa pa. Amen? Kasi nananahimik lang siya. Nung na-encounter siya ng ating Panginoon, sinumpa ito ng ating Panginoon sapagkat wala itong bunga. Yung Pharisees hindi kinurse, si Peter hindi kinurse, si Judas hindi kinurse, pero yung fig tree na nananahimik, yun pa yung kinurse at sinumpa. Bakit nga naman kailangang isumpa pa yung fig tree? Kasi kung alam po ninyo ang anatomy ng fig tree, kapag may dahon, usually may bunga na kagad. Pero yung fig tree na yon, may dahon, pero walang bunga. Okay, pwedeng pababahin ko ng konti. Amen? Kaya siguro na curse kasi may appearance, pero walang fruit. Marami po kasi sa atin, we invest so much on our appearance, but we never bother na i-enhance at gamitin ng Lord ang ating buhay para tayo ay magbunga. Maraming churches, unfortunately, mas nakafocus tayo sa appearance kaysa sa fruit. Meron tayong mga cruise sa ating church, pero wala tayong fruit. Meron tayong mga Sunday services, multiple pa, pero wala tayong fruit. May mga church building tayo, pero wala tayong fruit. Hindi masamang mag-invest sa appearance, pero kailangan kung gaano karaming oras ang ini-spend natin sa appearance, kailangan lalo din tayong nag-i-invest na tayo ay maging fruitful. Mas maging concerned tayo na tayo ay magkaroon ng bunga, kasi kung tayo ay may appearance pero walang bunga, Houston, we have a problem. We have a big problem kapag tayo ay may appearance lang pero walang bunga. Because Christianity and the church is never about the building. Christianity and the church is never about the membership, the budget, or how excellent our service is. It's all about the fruit. Everybody shout, fruit! Kailangan tayong mga Kristiyano, bunga ang ating priority. May mga kilala po kasi ako, puro unga, pero walang bunga. Hallelujah. Mas marami pang bungang araw kaysa sa bunga ng Espiritu. Hallelujah. Ang tinuturo, hallelujah, praise the Lord. Ang tinuturo ng Panginoon sa atin, mga kapatid, let us invest to make sure na ang ating root system ay maging malalim. Kumbaga, kung ikaw ay Kristiyano na for the past 3 years, magandang nakikita ng mga kaibigan mong may nagbabago sa buhay mo. Hindi naman natin binabadali ang bunga kasi kapag tinanim ka, hindi naman kaagad yan magbubunga. Tama po ba? Pero kung 3 taon na yung halaman, wala pang bunga, wala pang pakinabang, magtataka ka, malamang may sakit. Ang bata kahit gaano ka-cute, pero kung 10 years old na, kinakarga pa rin, pinapadede pa rin, abnormal. Huwag kang tumingin sa katabi mo, abnormal po pinag-uusapan. Okay? Anong ibig sabihin? Napakahalaga po na tayo ay nagbubunga. Ibig sabihin, kapag nakikita tayo na tumatagal at lumalalim sa ating pananampalataya, ma-appreciate ng ibang tao, ay grabe, itong si Ed dati mainitin ang ulo, ngayon konti na lang. Itong si Roger lasinggero, dati isang case ang iniinom, ngayon isang baso na lang. Kumbaga may pagbabago sa kanyang buhay. Nababawasan yung sungit, nababawasan yung sungay. Hallelujah. Amen. May sungay pa rin, pero at least nabawasan na. May sungit pa rin, pero at least nabawasan na. Bakit? May improvement, may pagbabago. Hawakan nyo nga po ang sungay ng inyong katabi. Sabi mo sa kanya, sana putulin na ng Lord dyan. Hallelujah. Amen. Kailangan may changes. May changes sa action. May changes sa language because a new heart will always produce a new language. Kaya kumbaga parang halimbawa, kung dati pag tinapakan ka lang, napapamura ka talaga, oh, sure. Sure. Pero ngayon, pag natapakan ka, oh, hallelujah, praise Jesus. Amen. Bakit may pagbabagong nangyayari sa iyong buhay? Na every Sunday, dinidiscer mo, sana tamaan ako ng preaching. Hindi mo iniiwasang matamaan ka ng preaching. Bakit? Kasi alam mo, pag tinamaan ka, ikaw ang mapapabuti. Kumbaga, dati, kapag nung nagsisimula ka pa lang sa church, no, kapag nakita mo nag-preach si Pastor Stephen at tinamahan ka, sabi, yung Stephen na yan, markado na sa akin yan. Parang ako na naman topic, para nakakapasok yata ito sa bahay namin. Alam na alam ang buhay namin mag-asawa, alam ang pinag-aawayan namin. I get that all the time. Na parang sinasabi na, nakakapasok ka ba sa kwarto namin, Pastor? Ba't alam mo mga issue ng buhay namin? Eh, bakit? Hindi ako yon. Si Lord ang nakakaalam ng mga issues natin. And by the way, kapag natatamaan ka po sa preaching, mas matuwa ka. Ibig sabihin, kung tinamaan ka sa preaching, hindi na sayang yung pamasahe mo papuntang church. Eh kung namasahe ka, wala namang nabago sa buhay mo, di wala din.
Amen? Bakit? Gusto ng Lord na ikaw ay nagbubunga. Ano ang sabi ng verse 8 nung text na binasa natin? Basahin niyo pong mabuti, ha? Ang sabi ng verse 8 ng 15, by this, my Father is glorified that you bear much fruit. So you will be my disciples. Tingnan niyo, ha? Ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, kung ikaw ay nagbubunga, napaparangalan mo ang Panginoon. It's crystal clear na nag-glorify ang Panginoon kapag ikaw ay nagbubunga. Kapag sinabing glorify, na magnify. Kapag sinabing glorify, na e-enlarge, you draw attention to the Lord kasi may changes, may fruit. Hindi ka nagsasayang ng oras kapag pumupunta ka ng church. Hindi ka nagsasayang ng oras kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible. Kasi hindi ka man perpekto, pero unti-unti kang binabago ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may bunga. Amen? Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 14? Apostle Paul is saying, brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking, be mature. Ano sinasabi ni Apostle Paul dito? Mga kapatid, baka naman hanggang ngayon, isip bata ka pa din. Kumbaga, yung kaisipan ng bata, hanggang ngayon, dinadala mo pa rin. Amen? Ang sinasabi ni Apostle Paul, kung magiging isip bata kayo, dun sa kasamahan. Pero dapat sa inyong pag-iisip, dapat kayo ay mature. Amen? Pansinin nyo, yung mga baby, o yung mga bata, pag kinakausap, butas ang tali-talino, ang bibo-bibo, natutuwa ka, di ba? Sinasabi mo, parang ang tanda na kausap nito, nakakatuwa. Pero pag kausap mo matanda, pero pag nagsalita parang bata, natutuwa ka ba? Hindi ka natutuwa, naiinis ka. Bakit? Bakit? Kasi ine-expect mo, dapat yung edad mo, tsaka attitude mo, nagtutugma. Yung edad mo, tsaka behavior mo, nagtutugma. Kaya yung iba galit na galit sa asawa kasi amen? Sabi nga nila sa Tagalog, tumanda pero walang pinagkatandahan. Parang hindi tugma yung kanilang edad sa kanilang behavior. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kalimutan nyo na yung inyong isip batang kaisipan. Kung kayo ay mag-iisip, siguraduhin ninyo na merong pagbabago ito. And throughout this series, we have been reminded, kung gusto mong mag-grow, kung gusto mong mag-mature, kailangan talaga mag-involve ka, maging intentional ka, maging committed ka. Because maturity involves commitment. Kapag nagkukumit ka, nagmamature ka. Kapag nagmamature ka, nagkukumit ka. Merong dependence, yung maturity, tsaka yung commitment. Kung iniiwasan mo ang commitment, inaiwasan mo ang paglago. Bakit po? Kasi kahit gaano na kataas ang naabot natin sa ating spiritual journey, there is always another level for our life. There's always another floor na pwede mong lagyan. Bakit mga kapatid? Sabi nga ni John Maxwell, marami po sa atin ang merong destination disease. Sakit, destination disease. Yung thinking mo, narating ko na. Okay? Wala nang sagad na. Wala nang improvement. As sinasabi ni John Maxwell, if you really want to be effective, tanggalin mo yung destination disease. Because there is always another level for your life. Pinatotohanan po yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13:11. Ang sabi ni Apostle Paul, when I became a man, I put away childish things. Nung ako ay tumanda na, tinabi ko na yung mga kaisipang pangbata. Yung mga allowed dati, maaaring hindi na allowed ngayon. Yung mga pinapayagan dati, amen, ay maaari maging problema na sa next season ng aking buhay. Yung mga ginagawa ko before, maaaring pagdating ko sa next season, hindi ko na pwedeng gawin. Kasi dati nakakatulong, pero ngayon pwedeng maging hadlang sa aking paglago. Maaaring nakatulong yung iyong ginagawa para marating mo kung saan ka man naroroon. Pero hindi lahat ng nagdala sa iyo sa level na ito ay dadalhin ka pa rin sa next season of your life. Sometimes meron ka mga bagay na kailangang iwanan, mga taong kailangang iwanan, mga attitude na kailangang iwanan. Kung paano ang cellphone laging upgraded, dapat ang behavior at attitude laging upgraded. Kasi gusto natin na tumatanda tayo, nagmamature tayo, na may takot sa Panginoon. Paaring dati meron kang lugar na pinupuntahan na hindi mo na pwedeng puntahan ngayon. May mga bagay kang tinitignan na hindi mo na pwedeng tignan ngayon. May mga pagkain kang kinakain na hindi mo na kakainin ngayon. Because the new level will require a new diet. The next level of your life will end the previous level of your life. You have to be very intentional about it. What am I saying? What we are trying to say is this. Dapat pala, ang Christian life natin, hindi basta goal-oriented. Dapat growth-oriented. Hindi lang basta ma-reach yung goal. Matapos ko yung 21-day fasting. Mabasa ko yung buong Bible. Magandang goal. Pero dapat growth. Yung kahit isang verse lang mabasa ko today,
basta tumimo. Kesa nabasa ko nga 10 chapter, wala naman ako naunawaan. Kasi puro bigat-bigat, 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 bigat. Kung alam niyo sa Bible niyo, yung genealogy, puro bigat-bigat, ang bigat basahin, ang bigat ng mata mo pag binabasa mo, ayaw mong tapusin. Bakit mga kapatid? Sinasabi ng ating Panginoon sa atin, go towards maturity. And maturity in next level requires what? New diet, new appetite. Lalo po sa panahon natin ngayon, ang tinitignan ng tao, fruit. Ang nakikita ng tao, fruit. Ang nakikita ng Diyos, root. Let me repeat. Ang tinitignan na tinahangaan ng tao, bunga. Pero ang nakikita ng Diyos, yung root system. Tama ba ang pundasyon? Are you ready for the next level? Is your faith enough to bring you to the next level of your life? Kasi madaling pikiin ang paglago. You want me to prove that to you? Madali pong pikiin ang paglago. Lalo po ngayon, na minsan maraming Christians gumagamit ng Christian lingo para magmukha silang Christian, na kapag kinamusta mo, how are you? Well, I'm blessed and highly favored. Na ikaw mismo hindi mo alam ang ibig sabihin nun. Amen? Para lang may masabi ka na ikaw ay Christian. Pero na-realize ko mga kapatid that appearances can fake growth. Think about that. For example, ako po madalas pagka nasa labas ako, nasa ibang church, pag may nakakilala sa akin, 7 times out of 10, ang lagi nilang sinasabi, akala ko, pastor, matangkad ka sa personal. O yun yung usual na sinasabi nila sa akin. Kasi sabi nila, pag tinitignan ka namin sa screen, parang ang tangkad-tangkad mo. Parang yung image na nakikita namin sa screen will make you look taller or bigger. Pero 10 times out of 10, lagi nilang sinasabi, mas gwapo ka pala, pastor, sa personal. Sabi ng mga newcomer, sino ba yan? Amen. Bakit mga kapatid? Because kapag nasa camera na minsan, alam nyo to, pag nag-i-Instagram kayo, di ba? Doon sa inyong pinost na my day, walang ka-pores-pores ang inyong mukha, di ba? Kasi daming filter, tapos nakalagay, #NoFilter. Oh, sabi mo sa katabi mo, sinong niloko mo? Oh, nakalagay #NoFilter because we want to appear like we are, in essence, to be the best version of yourself. We want to put our best foot forward. What I'm trying to say is this, yung image na napoproduce ng camera na ito, is, look at the side of your skin, the image that is producing can alter the reality. Pwede niyang mabago yung realidad ng image. Halimbawa, pupunta kay Enchanted Kingdom. Di ba sa Enchanted Kingdom, may mga rides na hindi pwedeng sakyan ng mga bata, depende sa height. Correct? So, pag yung bata hindi pumasok dun sa, bawa, ito ang height limit, pag hindi ka umabot dun, hindi ka pwedeng pumasok at sumakay ng rides. Tama ho ba mga kapatid? Kaya iba pinipeke nila? Yung buhok nila, pinapataas nilang ganun, para additional 5 inches, o kaya nagsasapatos sila ng mga 5 inches para tumangkad sila ng konti, para makapasok sila because they cannot wait to experience those things. Hindi sila makapag-antay na tumangkad sila, minamadali nila, kaya nagugulat tayo minsan, hallelujah Jesus, pag tumangkad na sila talaga, at they are old enough na talaga para mag-ride nung ride na yon, may trauma na sila. Ready na sila, pero traumatized sila, kasi they force their way para maranasan yon at an early age. Amen? Madali kasing pikiin ang edad pag nag-a-apply ng lisensya o nag-a-apply ng, kahit nga sa pagpapakasal, minsan dinadaya yan nila. Amen? Because we want to appear like we are taller, we are bigger. You know what I'm saying mga kapatid? Ang tawag ko dyan, artificial height. Amen? We want to appear like we are tall enough or we are mature enough. Sa mga language na binabanggit natin sa church, we want to appear like, siguro matagal na to sa church kasi kapag nagsalita, puro Bible verse ang kino-quote niya. Amen? Ang dami niya mga word of God na pinupost sa mga Facebook nila para silang may artificial height, pero si Lord lang ang nakakaalam ng tunay na height natin. Kung ano ang tunay na lagay ng ating espiritu that you cannot fake your height. Kahit maglagay ka ng cowboy hat, kahit magboho ka pa, alam ng Diyos ang totoo. Siguro na-realize ko nga, kaya siguro iniisip nila na matangkad talaga ako sa personal, although hindi naman po tayo maliit din naman, correct? Siguro dahil nasa stage ako, nagmamukhang matangkad lalo kapag nasa camera. Ilan niyo ibig sabihin mga kapatid? Because the stage will give you elevation. But it cannot make you tall. It will give you elevation pero hindi ka tatangkad. Hindi pa, kahit mag-apply ako sa NBA ngayon with this height, hindi nila ako tatanggapin because this is not the real height. This is artificial height.
And you know what? Sometimes we are asking God for great things and big things in our life na minsan hindi binibigay ng ating Panginoon kasi sa mata ng iba qualified ka. Pero sabi ng Lord, hindi ka pa ready. Yung height mo artificial. Your roots are not deep enough. Yung stage na yan will make you look taller than you really are. Yung Facebook following mo will make you wiser than you really are. Yung suot mo ngayon will make you finesse like you really are. God knows exactly kung ano ang lagay ng iyong buhay. You cannot fake it. Hindi porket may mga business expansion, and sometimes, when you say, I have 5 branches in my business, will make you experience. Look like you are experienced than you really are. But only God knows what really, or who you really are. Kung ano talaga ang ating kaalaman. Madaling dayain ng edad, madaling dayain ang ating akto. But when you're old enough and you're ready, pwedeng traumatized ka na, because you were exposed too soon. And God is teaching us something right here. Huwag mong madaliin. Be patient. Para kapag ready ka na, ma-enjoy mo na talaga. At para i-prepare tayo ng Panginoon, let me put it this way. Sometimes God's preparation includes elimination. Minsan may mga tatanggalin ng Panginoon sa buhay mo to prepare you to the next season of your life. Ang sabi ng verse 2 ng John 15, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Every branch that bears fruit, He prunes. Ano ibig sabihin ng prune? Ginugupit. Tinitrim. Sa Tagalog, tinatalbos. Ginugupitan. Tinitrim ng konti. Para saan daw? Pakibasa nga po. So that it may bear more fruit. Nakita niyo mga kapatid? Dalawang klaseng pagtatanggal. Kung nakita niyo yung unang pagtatanggal sabi doon, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So yung fruitless, ginugupit. Pero yung fruitful, ginugupit din. And I admit to you, I've never read it this way. Kasi laging perception natin, kaya may tinanggal, kaya may inalis ang Panginoon para itapon na natin kasi hindi ka naging tapat, hindi ka naging... And all of these are included. Pero tignan nyo to yung mga branch daw na hindi nagbubunga, tinatanggal. Pero tignan nyo yung second part. Everybody read. And every branch that bears fruit, He prunes. Ang tanong, nagbunga na, ba't tinanggal pa? Nagbunga na, ba't ginupitan pa? Maiintindihan natin yung una na kapag walang bunga, gupitan mo. So yung fruitless, kapag ginupit, maiintindihan. Pero yung fruitful, ginupit mo, tinanggal mo, trinim mo. Ano daw ang rason? Para mas lalong magbunga. Ano ba ibig sabihin ng pruning? Pruning is cutting off, to give way, to give allowance and room for new growth. Yung fruitless, yung walang bunga, kaya ginugupit para itapon at sunugin. Pero yung mabunga, kaya ginugupit para i-promote at para mas lalong magbunga. Hallelujah. 2 kinds of pruning, 2 kinds of cutting off, na minsan iaalaw ng Lord na may ma-cut off, may matanggal, may alisin, may itrim sa ating buhay, not to punish you, but to bring you to the next season, to the next level, to the next fruitfulness of your life. Yung nga lang minsan, naging masyado na tayong komportable sa mga blessings na natatanggap natin. Parang pag tinitignan mo, parang, Pastor, simula nung nag-join ako dito sa church, ang ganda ng takbo ng trabaho ko. Yung negosyo ko, parang kabuti. Kung saan-saan nag-a-appear yung mga branches. Ang dami nagpa-franchise ng aming business. Yung business namin, nag-expand. Yung career ko, nagpo-progress. And then magugulat ka na lang, out of nowhere, in the state of your fruitfulness, all of a sudden, God will allow pruning to happen in your life. And you don't seem to understand. Lord, kala ko tuloy-tuloy na to Di ba sabi mo, sumunod lang ako, may blessing. Naranasan ko na Pero bakit 2 taon lang? Tapos biglang nawala ako sa trabaho, nagsara yung negosyo. Anong purpose nito, Panginoon? Nagtatanong mo ba kayo ng ganyan? Because we never realize that a journey towards fruitfulness to more fruit requires pruning. Let me repeat. Ang journey para mapunta tayo sa fruitfulness to more fruit, fruitfulness to much fruit, requires pruning. Minsan may suffering,
Minsan may iaalaw na ang Diyos ng mga difficulties in your life para masiguro natin at masiguro ng Panginoon rather na yung next level ng iyong buhay, handa ka, prepared ka, equipped ka to face those journey that you are facing right now. Kasi madalas pag mayroon po tayong mga problema, madalas ang solusyon natin is to always pray that God will remove it. Sino sa inyo minsan pag may mga problema po kayo, pinapanalangin yung tanggalin ng Lord? Lahat naman siguro. But you know what I realize? You cannot pray away every difficulty in your life. Magugulat ka, may mga prayer ka na kapag nag-pray ka tanggalin, tinatanggal ng Lord. But you cannot pray away every difficulty in your life. Minsan iaalaw ng Lord na dumaan ka talaga doon. Even Jesus endured the cross. Remember sa Garden of Gethsemane, sabi ni Jesus Christ is, take this cup, Lord, away from me. In essence, sinasabi ni Jesus, tanggalin mo, Lord, i-prune mo ito. Hindi ko po ito gusto. Pero sabi niya, nevertheless, it's not my will, but yours be done. So when you are suffering, so when you experience pruning in your life, kapag may cut off, kinakat ba dahil fruitless? O kinakat para mas lalo maging fruitful? Kapag may pruning sa ating buhay, ibig ba sabihin, pinapahinto ka ng kaaway o pinopromote ka ng ating Panginoon? Kasi ang sabi ng scripture, yung mga fruitful kaya ginugupit, kaya tinatanggalan, kaya may ini-eliminate, kaya may binabawas, kasi gusto ng Lord na mas lalo kapang i-increase ng ating Panginoon because yung pruning increases your fruitfulness.